Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2671. Huwak. Medyo naiinip si Huang Feng nang marinig niya ang general ng Royal Guards na balisa gaya ng isang pulaka. Casual niyang ibinato ang chopstick sa kamay niya. Ang mga chopstick ay lumipad patungo sa general na parang matalim na palaso. Hindi man lang namalayan ng general ang paparating na panganib. Naroon pa rin siya na humihiling sa mga maharlikang gwardya na bumangon at maghimagsik kasama niya. Paf! Ang mga chopstick na ibinato ni Huang Feng ay tumpak na tumama sa leeg ng general. Pagkatapos noon, madali nilang napasok ang kanyang leeg. Huminto ang general at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo upang tingnan ang mga chopstick sa kanyang leeg na hindi makapaniwala. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga chopstick, at hindi niya maintindihan kung paano tumagos sa kanyang leeg ang gayong liwanag at hindi matutulis na chopstick. Ang hindi niya inaasahan ay mamamatay talaga siya sa chopstick. Tumpak. Ang general ng mga maharlikang gwardya ay bumagsak sa lupa na may ayaw, pagdududa, at takot sa kamatayan sa kanyang mga mata. Biglang tumahimik ulit ang hall. Napakatahimik na tila ba ang paghinga ng lahat ay partikular na mahirap. Ngayon lang, hindi napansin ng general ng mga Royal Guard ang pagkilos ni Huang Feng, ngunit nakita ito ng maraming tao na naruroon. Pagkatapos ng lahat, marami sa kanila ang nakatingin kay Huang Feng. Sa makatuwid, nakita nilang lahat na ang mga chopstick ay inihagis ni Huang Feng. Noong una, inakala ng lahat na may hahampasin si Huang Feng ng chopsticks. Kung tutuusin, chopstick lang iyon, hindi nakatagong sandata. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na si Huang Feng ay maaaring gumamit ng chopstick para patayin ang isang general ng Royal Guards ng ganoon kadali. Malinaw na imposible para sa isang general ng Royal Guards na walang ilang martial arts skills. Gayunpaman, ang gayong tao ay talagang namatay ng napakadali sa ilalim ng mga chopstick ni Huang Feng. Kung hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata, sino ang maniniwala? Dahil mismong nasaksihan nila ang eksenang ito na ang mga tao sa bulwagan ay mas natakot kay Huang Feng. Hindi man lang sila naglakas loob na tumingin kay Huang Feng ng diretsyo dahil sa takot na galitin siya. Pagdating ng oras, hahagisan sila ni Huang Feng ng isa pang chopstick. Ang resulta ay halata, ang bulwagan ay kakaibang tahimik, at ang lahat ay medyo kinakabahan. Pumalakpak, lumuhad sa harap ng bagong emperador ang isang ministro na dati nang sumusuporta sa matandang emperador. Pinagpapawisan ang kanyang noo at nanginginig ang kanyang katawan. Siya ay yumuko sa bagong emperador at sinabi, ang hamak na paksang ito ay nagkasala. Ang hamak na paksang ito ay nagulo at hindi dapat nakinig sa mga salita ng taksil na iyon. Ako ay nabulag at nakinig sa paninirang puri. Patawarin mo sana ako, kamahalan. Pumalakpak, pumalakpak. Matapos lumuhad ang opisyal na iyon, isa-isang lumuhad din ang ibang mga opisyal. Ang mga taong ito ay ang mga taong dati nang nagpahayag ng kanilang suporta para sa matandang emperador na maging bagong emperador ng Yuanfeng country. Akala nila noon ay tiyak na mananalo ang matandang emperador. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay ganap na naiiba sa kung ano ang kanilang naisip. Sa oras na ito, nabawi na ng bagong emperador ang ganap na inisyatiba. Kung hindi sila humingi ng tawad ngayon, dapat ba nilang hintayin na personal silang hatulan ng bagong emperador? Sila ay naging mga ministro sa loob ng maraming taon. Naturally, alam nila kung anong uri ng desisyon ang dapat nilang gawin sa oras na ito. Sa oras na ito, ang mga ministro na sumuporta sa bagong emperador ay lahat ay nakatingin sa mga taong nakaluhod sa lupa. Dati, lahat sila ay nagbuwis ng kanilang buhay para suportahan ang bagong emperador. Sa oras na iyon, hindi nila inaasahan na ang bagong emperador ay iikot ang mga talahanayan ng ganoon kabilis. Ngayon pa lang ay nakita na nila ang kampante at mapanuksong mga mata ng mga tao sa lupa. Ngayon, bumaliktad ang sitwasyon. Ang bagong emperador ay nagkaroon ng tagumpay sa kanyang pagkakahawak. Nakaluhod lang sa lupa ang mga kampante noon at humingi ng tawad. Napatulala rin ang mga bihag ng royal family sa ibang bansa nang makita nila ang eksenang ito. Hindi nila inaasahan na ang sitwasyon ay magbago ng napakabilis at napakalaki.
Ang matandang emperor na may tagumpay sa kanyang pagkakahawak ay talagang naging bangkay sa isang kisap mata. At ang bagong emperador na halos nasa desperado na sitwasyon ay talagang inikot ang mga talahanayan at nabawi ang kontrol sa lahat. At ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa binata na nakaupo sa unahan ng mesa, si Huang Feng, isang lalaking nagpatakot sa mga general ng ibang bansa. Dati, inakala ng mga bihag ng royal family na ito na sadyang pinalaki ng mga general ng kanilang mga bansa ang kakayahan ni Huang Feng. Ngunit ngayon, tila hindi pa rin sapat ang kanilang pagsusuri kay Huang Feng. Si Huang Feng ay 10 beses, hindi, 100 beses na mas malakas kaysa sa naisip nila. Sa gayong tao bilang isang kaaway, hindi nakakagulat na sila ay natalo. Mga lalaki, alisin mo sila. Ngayon ay isang masayang araw. Ayokong pag-usapan ang mga bagay na hindi komportable sa mga tao. Utos ng bagong emperador. Sa pagkakataong ito, may agad na pumasok para tuparin ang utos ng bagong emperador. Ang mga ministro ay kinaladkad palayo habang sila ay humingi ng awa. Pati ang bangkay ng matandang emperador ay dinala. Bumalik ang buong bulwagan sa dati nitong kasiglahan. Kung hindi dahil sa tuyong dugo sa lupa at sa amoy ng dugo sa hangin, walang mag-aakalang nagkaroon lang ng matinding laban para sa trono. Ang matandang emperador, na matagal nang naghahanda, ay natalo ng ganoon. Ang dapat sana ay isang engranding operasyon ay natapos ng ganoon kadali. Ang operasyon ng matandang emperador ay hindi nagdulot ng labis na problema para sa bagong emperador. Maging ang mga bantay ng lungsod na sumuko sa matandang emperador ay hindi na kailangan ng utos ng bagong emperor na patayin ang kanilang commander at lumapit upang humingi ng kaparusahan matapos malaman na ang matandang emperador ay patay na. Tungkol naman sa sinabi ng matandang emperador, na ang bagong emperador ay hindi niya biolohikal na anak, walang makapagpapatunay kung ito ay totoo o hindi. Ang tanging taong makapagpapatunay sa bagay na ito ay ang matandang emperor, na nang-ahas na pagdudahan ng bagong emperor ngayong patay na siya. Bukod dito, ang bagong emperador ay nagkaroon ng tulong ni Huang Feng at ngayon ay may ganap na kontrol sa Yuanfeng country. Kahit na hindi siya ang biolohikal na anak ng dating emperador, ano? Sino ang maaaring makayanan ang kanyang pamumuno? Masasabing pagkatapos ng kaguluhan ng matandang emperador, hindi natinag ang pamamahala ng bagong emperador sa Yuanfeng country. Sa halip, ito ay mas matatag. Ang mga hindi sumuporta sa bagong emperador ay nalinas lahat pagkatapos nilang tumalon. Para sa iba, sino ang nang-ahas na mag-isip ng iba pagkatapos malaman ang mga pamamaraan ng bagong emperador at Huang Feng? Sa makatuwid, sa buong Yuanfeng country, walang nang-ahas na tumalon para kalabanan ang bagong emperor. Walang nang-ahas na magkaroon ng ibang iniisip. Ang pamumuno ng bagong emperador sa Yuanfeng country ay umabot sa isang hindi pa nagagawang taas. Para naman sa mga bihag mula sa ibang bansa, matapos makita ang sitwasyong ito, tuluyan na silang sumuko. Alam din nila na ang kapangyarihan ng Yuanfeng country ay hindi mapigilan. Ngayon, ang tanging bansa na makakapigil sa Yuanfeng country na pag-isahin ng buong Outer Pass ay ang Fengzhou country. Gayunpaman, ang mga maharlikang pamilya ng ibang mga bansa ay walang gaanong tiwala sa Fengzhou country. Sa isang malakas na tao tulad ni Huang Feng, magiging napakahirap para sa Fengzhou country na talunin ng Yuanfeng country. Kabanata 2672. Matapos ng maayos ang piging, sabay na umuwi sina Huang Feng at Princess Qi. Tungkol naman sa bagong emperador, marami siyang dapat gawin. Siguradong malaki ang magiging epekto ng nangyari ngayong gabi at isa-isa niyang haharapin. Gayunpaman, sa paligid ng isang hari tulad ni Huang Feng, ang bagong emperador ay magkakaroon ng mas madaling panahon sa pagharap sa mga bagay na ito. Natakot ako sa kamatayan. Habang nasa daan, sinabi ni Prinsesa Qi na may takot sa mukha, akala ko hindi tayo makakaalis sa Imperial Palace. Bakit napakagulo ng Imperial Palace ng bansa ng Yuanfeng? Hindi alam ni Prinsesa Qi ang totoong relasyon ni Huang Feng at ng emperador ng bansa ng Yuanfeng. Naisip niya na si Huang Feng ay isang general sa ilalim ng bagong emperador at ang dahilan kung bakit si Huang Feng ay pumunta sa bansa ng Yuanfeng ay upang humingi ng kanlungan sa bagong emperador. Ngunit ngayon, dahil sa Imperial Palace, si Huang Feng ay nasa panganib. Nagreklamo ito kay Prinsesa Qi tungkol sa bagong emperador.
Ang nangyari sa Great Hall ay nakarating din kay Prinsesa Chi at sa iba pang kababaihan. Gayunpaman, nasa ilalim din sila ng kontrol sa oras na iyon. Sa makatuwid, bagamat nag-aalala si Prinsesa Chi kay Huang Feng, hindi siya makapunta. Siyempre, kahit na pumunta siya, hindi siya gaanong makakatulong. Gayunpaman, nag-aalala at natatakot pa rin siya. Ayos lang, maliit na bagay lang, nakangiting sabi ni Huang Feng. Marahil ang sitwasyon noong panahong iyon ay napakadelikado sa mata ng ibang tao. Si Huang Feng at ang bagong emperor ay nasa desperado na sitwasyon at maaaring patayin anumang oras. Ang matandang emperador ay napakahusay din ng paghahanda. Gayunpaman, sa mga mata ni Huang Feng, walang dapat ikabahala. Paano kung ang matandang emperador ay nag-udyok ng mas maraming tao na lumihis? Paano kung kontrolado niya ang Great Hall at ang Imperial Palace? Paano biglang naging malakas ang bansa ng Yuanfeng? Hindi ang mga ministro at eunuch ang insulto ng matandang emperador. Hindi ang Royal Guards o ang City Defense Army ang sumuporta sa kanya. Si Huang Feng iyon at ang mga piling tropa sa ilalim ni Huang Feng. Sa makatuwid, ang tinatawag na suporta ng matandang emperador ay wala sa mata ni Huang Feng. Bukod dito, kahit na maraming Imperial Guard sa bulwagan, hindi masyadong mahirap para kay Huang Feng na patayin ang matandang emperor gamit ang kanyang lakas. Sa makatuwid, ang tila mapanganib sa iba ay nasa kontrol ni Huang Feng. Ano ang dapat ipag-alala? Siyempre, hindi alam ni Prinsesa Chi na si Huang Feng ay sobrang kumpiyansa. Nang makita niya si Huang Feng na nakangiti ng casual, inis niyang sinabi, napakadelikado ng sitwasyon noon. Paano ka pa rin makakangiti ngayon? Sa aking palagay, dapat na tayong umalis sa lugar na ito. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao dito ang tututol sa kanilang bagong emperador? Panipi, natakot si Prinsesa Chi sa mga pangyayari ngayong gabi. Bagamat alam niyang napakalakas ni Huang Feng, alam niya na gaano man ito kalakas, hindi niya kakayanin ang mga pukana ng iba. Nabigo ang pukana ng matandang emperador ngayong gabi, ngunit paano naman ang iba? Sino ang makakasiguro na walang sinuman sa Yuanfeng Kingdom ang gustong saktan ang bagong emperador? Si Huang Feng ang pinakamahalaga at pinagkakatiwalaang paksa ng bagong emperador. Kung gusto ng iba na harapin ang bagong emperor, tiyak na gusto nilang harapin si Huang Feng. Gaya ng kasabihan, madaling umiwas ng sibat sa bukas, ngunit mahirap ipagtanggol laban sa saksak sa dilim. Gaano man kalakas si Huang Feng, hindi niya kakayanin ang patuloy na mga pukana ng iba. Sa makatuwid, nagkaroon ng ideya si Prinsesa Chi na umalis sa lugar na ito. Dahil ang Wind Nation ay hindi na makayanan ang sarili ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala ng sobra sa magiging reaksyon ng Wind Nation. Hindi na niya kailangan pang magtago dito. Ayos lang, hindi na mauulit ang mga kaganapan ngayong gabi. Sabi ni Huang Feng. Hindi masabi ni Prinsesa Chi, ngunit naiintindihan ni Huang Feng. Pagkatapos ng mga kaganapan ngayong gabi, wala nang anumang boses na sumasalungat sa bagong emperador sa Yuanfeng Kingdom. Maging ang matandang emperador, na namuno sa Yuanfeng Kingdom sa loob ng mga dekada, ay nagplano ng napakatagal at nagtipon ng napakaraming puwersa, ngunit madaling na-neutralize ng bagong emperador. Sa kasong iyon, walang sino man ang nagkaroon ng kakayahan o pagkakataon na magtagumpay. Talaga, medyo nag-aalinlangan pa rin si Prinsesa Chi. Oo naman, kailan pa ako nagsinungaling? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Totoo yan, ngumiti si Prinsesa Chi. Hindi talaga nagsisinungaling si Huang Feng. Sa nakaraan, ang mga salita ni Huang Feng ay maaaring mukhang mayabang sa iba. Gayunpaman, pinatunayan ng katotohanan na anuman ang sinabi ni Huang Feng, ginawa niya ito. Wala sa mga ito ay isang pagmamalaki. Sa makatuwid, malaki ang tiwala ni Princess Chi kay Huang Feng. Dahil sinabi niyang hindi na mauulit, hindi na talaga mauulit. Ang mga kaganapan sa palasyo ay hindi masyadong kumalat. Pagkatapos ng lahat, hindi ito isang bagay na maipagmamalaki para sa royal family ng Yuanfeng Kingdom. Ibinalita lamang nila na ang matandang emperador ay namatay sa sakit. Para naman sa Palace Guards Commander at City Guards Commander, wala man lang silang karapatang ipahayag ito sa publiko. Gayunpaman, alam ng mga ministro sa Yuanfeng Kingdom na hindi maiiwasan ang paglilinis. Maraming mga tao na pinili ang maling panig ay kailangang magbayad ng presyo para sa kanilang pinili.
Sabi nga, may bagong opisyal na nagwawalis. Kapag ang bagong emperador ay umakyat sa trono, natural na kailangan niyang ipakita ang kanyang pag-iral. Dati, wala siyang pagkakataon o oras. Ngayong napakagandang pagkakataon na ang nasa harapan niya, natural na hindi ito palampasin ng bagong emperador. Sa sandaling ito, ang buong Yuanfeng Kingdom ay walang anumang pagtutol. Hindi lang dahil natalo ng bagong emperador ang iba pang mga kaharian sa labas ng Great Pass at nasa bingit ng pag-iisa ang kaharian. Higit sa lahat, ang mga pangyayaring nangyari sa palasyo noong gabing iyon ay lubos na natakot sa mga ministro. Walang makakagarantiya na maiiwasan nila ang pag-atake ni Huang Feng. Sa panahong ito, maliban sa pagiging abala ng bagong emperador, si Huang Feng ay abala rin. Siya ay abala sa pagtanggap ng mga ministro ng Yuanfeng Kingdom. Sino sa Yuanfeng Kingdom ang hindi nakakaalam na si Huang Feng ang pinagkakatiwalaang ministro ng bagong emperador? Kahit na pinatay ni Huang Feng ang matandang emperor sa publiko, hindi sinisi ng bagong emperor si Huang Feng. Sa isang malaking lawak, ang mga salita ni Huang Feng ay kumakatawan sa mga intensyon ng bagong emperador. Ang ilang mga tao na hindi gaanong kumpiyansa sa kanilang sarili at natatakot na maperga ay nagpadala ng maraming regalo kay Huang Feng. Umaasa na si Huang Feng ay magsasabi ng magandang salita para sa kanila sa harap ng bagong emperador. Nagawa pa rin ni Huang Feng na mapalapit sa mga taong ito sa simula. Gayunpaman, nang mapagtanto niyang dumarami at damadami ang mga taong ito, diretso niyang isinara ang pinto at ayaw niyang makita ang sinuman sa kanila. Kung paano haharapin ng bagong emperor ang mga taong ito, mas mabuting hayaan ang bagong emperor na magpas siya para sa kanyang sarili. Para kay Huang Feng, dinadala niya si Princess Qi sa paligid ng imperial capital ng Yuanfeng Kingdom araw-araw. Napaka-komportable ng kanyang buhay. Matapos talunin ng iba pang mga kaharian sa labas ng Great Pass, ang imperial capital ng Yuanfeng Kingdom ay malapit ng maging pinakamayamang lungsod sa buong Great Pass. Ngayon, marami ng mga ngalakal ang dumating para mamuhunan. Sa makatuwid, ang lugar na ito ay naging napakasigla. Siyempre, hinihintay din ni Huang Feng ang bagong emperador na ganap na harapin ang mga usapin sa loob ng bansa. Pagkatapos nito, maaari niyang pamunuan ang mga tropa upang salakayin ang Wind Absolute Country. Pagkatapos nito, maaari na siyang umalis sa Yuanfeng Kingdom at umalis sa Great Pass para tingnan ang loob ng Great Pass. Kabanata 2673. Ano ang sitwasyon sa Yuanfeng Country? Habang inaayos ng Yuanfeng Country ang mga internal affairs nito, hindi rin idle ang Wind Absolute Country. Ang nakaraang matinding pagkatalo ay nagpaunawa sa kanila na ang kanilang bansa ay nasa bingit ng pagkawasak. Ang Yuanfeng Country ay hindi na ang Yuanfeng Country sa kanilang paningin. Ito ay naging isang malaking banta, isang pag-iral na maaaring sirain ang Wind Absolute Country. Kaya naman, sa kritikal na sandali na ito, hindi pababayaan ng Wind Absolute Country ang kanilang pagbabantay. Bago umatake ang Yuanfeng Country, tinipon nila ang mga puwersa ng bansa at naghanda para sa isang mapagpasyang labanan sa Yuanfeng Country. Kailangang sabihin na ang potensyal ng digmaan ng Wind Absolute Country ay malaki. Bagamat nakaranas sila ng matinding pagkatalo mula kay Huang Feng, sila ang pinakamakapangyarihang bansa sa labas ng Great Pass. Higit pa rito, nakuha nila ang maraming mapagkukunan mula sa dinastiyang Luo. Kaya naman, hindi naging mahirap para sa kanila na muling mag-armas. Sa mahalagang sandali na ito, malinaw na hindi papayag ang matandang emperador na magkaroon ng panloob na alitan ng Wind Absolute Nation. Kung nangyari iyon, kapag ang Yuanfeng Nation ay umatake, ang kanilang panig ay unang gumuho at wala silang kakayahang labanan ang Yuanfeng Nation. Dahil dito, kahit na may iba pang mga prinsipe na matagumpay na nakatakas pabalik sa bansa, ang kapangyarihang militar ng bansa ay nasa kamay pa rin ng ika-4 na prinsipe. Pinigilan ng matandang emperador ang mga prinsipeng iyon na gustong agawin ang kapangyarihan, kaya ang unang prinsipe ay naging pinakamakapangyarihang tao sa buong Wind Absolute Country pagkatapos ng matandang emperador. Natural na maganda ang mood ng 4th prince dahil dito. Mukhang kapaki-pakinabang pa rin ang pagiging unang nagmamadaling bumalik, lubhang kapaki-pakinabang. Ngayon, kahit na hindi siya ang Crown Prince ng Wind Absolute Country, ngunit sa mga tuntunin ng tunay na kapangyarihan, siya ay halos naruroon. Kulang lang siya ng pagkakataon.
Hanggat kaya niyang ipagtanggol ang Wind Absolute Country at talunin ang pag-atake ng Yuanfeng Country, kung gayon ang posisyon ng Crown Prince ay magiging kanila. Kung tungkol sa pagkatalo sa Yuanfeng Country, ang ikaapat na prinsipe ay may kumpiyansa pa rin. Bagamat dinurog siya ng hukbo ng Yuanfeng Country dati, may dahilan iyon. Tinambangan sila ng kabilang partido. Bukod dito, ang kanilang hukbo ay nasa estado ng pagkahapo sa oras na iyon. Gayunpaman, iba na ngayon. Ngayon, maaari na silang magpahinga at maghintay para sa isang pagod na kaaway. Nasa kanila pa rin ang lungsod upang ipagtanggol. Dagdag pa rito, natipon ang kapangyarihan ng bansa at lahat sila ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang lahat ng makapangyarihang general sa hukbo ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa mapagpasyang labanang ito, hindi imposibleng talunin ang Yuanfeng Country. Kapag natalo na niya ang Yuanfeng Country, maaari niyang sakupin ang buong Outer Pass. Sa panahong iyon, sino ang makakalaban niya para sa trono? Malamang, walang sinuman sa buong Wind Absolute Country ang may ganoong kwalipikasyon. Sa Yuanfeng Country, nililinas ng bagong emperador ang mga dissidents. Sa panahong ito, maraming ministro at general ang inaresto, na nagdulot ng gulat sa mga tao. Sabi ng advisor, kapag tapos na sila, malamang aatake sila. Hindi mo alam kung sino ka dahil lang sa mga nagawa mo. Sa panahong ito, napakatangang alisin ang mga dissident. Kapag pumunta sila sa digmaan, maaari tayong magpadala ng mga tao sa Yuanfeng Country para mag-udyok ng ilang rebelde. Sa tingin ko, magkakaroon ng mga taong hindi nasisiyahan sa mga aksyon ng kanilang bagong emperador. Sa oras na iyon, ang kanilang likuran ay magugulo, at ang harap ay maaapektuhan. Mas malaki ang tsansa nating manalo, sabi ng isa pang advisor. Tama na, ipaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito. Sabi ng ikaapat na prinsipe na may kasiyahan. Sumang-ayon din siya sa pananaw ng tagapayo. Ang mapagpasyang labanan sa pagitan ng dalawang bansa ay nalalapit, at ang emperador ng Yuanfeng Country ay talagang pinili na gumawa ng isang malaking hakbang sa bansa sa oras na ito. Hindi ba ito naghahanap ng gulo? Kung hindi niya gagamitin ang pagkakataong ito, hahayaan niya ang pagkakataong ito. Malinaw, dahil ang Yuanfeng Country ay malihim, ang Wind Absolute Country ay hindi nakakuha ng pinakatumpak na impormasyon tungkol sa Yuanfeng Country. Naisip lamang nila na ang emperador ng Yuanfeng Country ay hindi makapaghintay na gumawa ng hakbang sa ilan sa kanyang mga lumang opisyal dahil siya ay nanalo ng ilang mga laban ng magkakasunod. Walang masama kung ang isang bagong emperador ay may mga bagong opisyal. Gayunpaman, ngayon ang mahalagang sandali ng mapagpasyang labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Kung ginawa pa rin ito ng emperador ng Yuanfeng Country, ito ay medyo hindi nararapat. Nadama ng mga tao ng Wind Absolute Country na ito ay isang napakagandang pagkakataon para guluhin ang Yuanfeng Country. Kapag nagkagulo na ang Yuanfeng Country, tiyak na maaapektuhan ang frontline army. Oo, sagot ng advisor. Malaki ang tiwala niya sa misyong ito. Hanggat ito ay matagumpay, ito ay magiging isang mahusay na tagumpay. Kapag ang ikaapat na prinsipe ay umakyat sa trono, ang kanyang katayuan ay tiyak na tataas kasabay ng pagtaas ng tubig. Ang Wind Absolute Country ay tila nagkakasundo. Ang lahat ay naghahanda para sa huling labanan sa Yuanfeng Country. Ang ikaapat na prinsipe ay sabik na subukan ito. Gayunpaman, sa maayos na kapaligirang ito, mayroon ding magulong alon. Ang ikaapat na prinsipe ay masasabing monopolyo ang kapangyarihan sa Wind Absolute Country. Naunawaan ng lahat na hanggat pinamunuan ng ikaapat na prinsipe ang hukbo upang ipagtanggol ang bansa at talunin ang Yuanfeng Country, tiyak na siya ang susunod na emperor ng Wind Absolute Country. Ang ibang mga prinsipe ay ganap na mawawalan ng pagkakataon na makipagkompetensya sa kanya. Ang ibang mga prinsipe ay malinaw na naunawaan ang puntong ito. Handa ba silang tanggapin ito? Malinaw, hindi nila ito gustong tanggapin. Hindi lang sila pumayag na tanggapin ito, maging ang mga piniling kumampi sa kanila ay hindi payag na tanggapin ito. Kung sa simula, ang ibang mga prinsipe ay walang pagkakataon na umakyat sa posisyon na iyon, kung gayon marahil ay wala na silang ibang iniisip. Gayunpaman, dahil ang matandang emperador ay naglabas ng pagsusulit, lahat sila ay nagkaroon ng parehong pagkakataon. Nakita rin nila na nagkaroon sila ng pagkakataong umakyat sa posisyong iyon, at lahat sila ay naantig.
Gayunpaman, ngayong paalisan na sila, syempre hindi nila ito papayag. Anong karapatan ng Fourth Prince para maging commander ng lahat ng tropa sa bansa? Mas magaling ba siya sa kanila? Dati, natalo din siya ng hukbo ng Yuanfeng country. Tumakbo lang siya ng mas mabilis kaysa sa kanila at umuwi ng bansa kanina. Ngayon, mas mataas ang posisyon niya kaysa sa kanila. Anong karapatan niya? Ang ibang mga prinsipe ng Wind Absolute Country ay labis na nalungkot. Hindi nila naramdaman na ang ikaapat na prinsipe ay mas mahusay kaysa sa kanila, at gumawa ng mas mahusay kaysa sa kanila. Kanina lang kasi siya umuwi ng bansa. Anong karapatan niyang bigyan ng pagkakataon ng ikaapat na prinsipe, samantalang sila ay makatingin lamang? Ang mga malungkot na prinsipe na ito ay likas na ayaw sumuko sa pakikipaglaban para sa trono. Inakala ng ikaapat na prinsipe na ang ibang mga prinsipe ay kusang sumuko, ngunit ang katotohanan ay hindi sila susuko. Ang pagnanais ng ibang mga prinsipe para sa trono ay napukaw, at ito ay magiging napakahirap na pigilan ito. Sa makatuwid, kahit na ang Wind Absolute Country ay tila magkatugma at nagkakaisa, mayroong maraming mga undercurrents. Naramdaman din ng matandang emperor ang mga undercurrent na ito, ngunit wala siyang magandang ideya kung paano haharapin ang mga ito. Kung walang banta mula sa Yuanfeng country, magagawa ng ibang mga prinsipe ang anumang gusto nila, at wala siyang pakialam. Ang nanalo sa huli ay magmamana ng kanyang trono na napakahusay. Gayunpaman, mayroong banta ng Yuanfeng country sa labas, kaya hindi sila maaaring payagang gawin ang kanilang gusto. Gayunpaman, hindi naging madali ang pagpigil sa kanila. Kabanata 2674. Bagamat ayaw ng matandang emperador na magkagulo ang kanyang mga anak, iniisip na ng kanyang mga anak ang tungkol sa trono. Hindi magiging madali ang pagpapatahimik sa kanila maliban kung papatayin niya ang lahat ng kanyang mga anak. Gayunpaman, malinaw na imposible iyon. Sa makatuwid, ang tanging bagay na magagawa ng matandang emperador ay subukan ang kanyang makakaya upang sugpuin ang kanyang mga anak at huwag hayaan silang lumampas sa dagat, lalo na sa mahalagang sandali ng huling labanan sa Yuanfeng country. Kung makikinig ang mga prinsipe, mahirap sabihin. Ang muling pagsasaayos ng bansa ng Yuanfeng ay nagpapatuloy sa maayos na paraan. Dahil sa suporta ni Huangfeng, walang nang ahas na kalabanan ang bagong emperor kahit na medyo malaki ang kanyang mga aksyon. Iyon ang dahilan kung bakit ang muling pagsasaayos ng bansa ng Yuanfeng ay nagpapatuloy ng maayos. Hindi ito kasing laki ng banta gaya ng naisip ng ikaapat na prinsipe ng Fengju at ng iba pa. Para sa mga bihag mula sa ibang mga bansa, maliban sa mga mula sa Fengju country, ang iba ay isinama sa hukbo ng Yuanfeng country. Sa panahong ito, sumasailalim sila sa ideolohikal na edukasyon upang kilalanin nila ang Yuanfeng country. Ito ay dahil ang ibang mga bansa sa labas ng Great Pass, maliban sa Fengju country, ay nawasak. Sa makatuwid, ang mga bihag ay walang pag-asa. Hindi katanggap-tanggap para sa kanila na sumuko sa Yuanfeng country. Bagamat ang mga bansang ito sa labas ng Great Pass ay madalas na may mga salungatan, sila ay talagang mas katulad ng isang malaking pamilya. Hindi katanggap-tanggap para sa kanila na tanggapin ang pamamahala ng ibang mga bansa. Bilang karagdagan, ang mga maharlikang pamilya at maharlika ng ibang mga bansa ay nahuli at dinala sa imperial na kabisera ng Yuanfeng country. Hiniling sa kanila ng bagong emperador ng Yuanfeng country na personal na hikayatin ang mga sundalo na sumuko. Tungkol naman sa mga maharlikang pamilya at maharlika ng ibang bansa, matapos masaksihan ang kapangyarihan ng WASP, wala na silang naisip na buhayin ang kanilang bansa. Naniniwala sila na hanggat mayroon silang ganoong pag-iisip, nasaan man sila, madaling mapatay sila ni Huangfeng. Kaya naman, buong-buo, nilang tinanggap ang katotohanang nawasak ang kanilang bansa. Ang kailangan nilang isaalang-alang ngayon ay kung paano mamuhay ng mas magandang buhay sa bansa ng Yuanfeng. Sa makatuwid, hindi nila tinanggihan ang kahilingan ng bagong emperador. Aktibo pa nga silang nakipagtulungan upang mag-iwan ng magandang impresyon sa bagong emperador upang mamuhay sila ng mas magandang buhay sa bansa ng Yuanfeng at magkaroon ng mas magandang buhay. Ito ay tiyak na dahil dito na ang muling pag-aayos ng mga hukbo ng ibang mga bansa ay naging maayos. Nang makita ng mga sundalo na ang kanilang emperador, mga maharlika, at iba pang matataas na opisyal ay ganap na tinanggap ang pamamahala ng bansa ng Yuanfeng,
natural na wala silang ibang iniisip at tunay na tinanggap ang recruitment at reorganisasyon ng bansa ng Yuan Feng. Para sa mga bihag ng Fengzhou Country, ang bagong emperor ng Yuan Feng Country ay hindi nagmamadaling i-recruit sila dahil ang susunod nilang target ay Fengzhou Country. Hindi pa nawawasak ang Fengzhou Country. Bukod dito, ito ay palaging ang pinakamalakas na bansa sa labas ng pass. Kahit na ang mga sundalo ng Fengzhou Country ay natalo at nahuli, mayroon pa rin silang pagmamalaki sa kanilang mga puso. Hindi sila pumayag na tanggapin ang recruitment ng Yuan Feng Country dahil naniniwala sila na kaya nilang talunin ng kanilang bansa ang Yuan Feng Country sa huli. Sa makatuwid, hindi isang madaling gawain ang pag-recruit ng mga taong ito. Una, kailangan nilang talunin ang Fengzhou Country. Bukod dito, kahit na tinanggap ng mga taong ito ang recruitment ngayon, ang bagong emperor ng Yuan Feng Country ay hindi maglalakas loob na ipadala sila sa larangan ng digmaan dahil ang susunod nilang kalaban ay ang Fengzhou Country. Kung ang mga bihag na ito ng Fengzhou Country ay nagbago ng panig sa larangan ng digmaan, pagkatapos ay matatapos na ito. Sa makatuwid, ang bagong emperador ng Yuan Feng Country ay walang pakialam sa mga bihag ng Fengzhou Country. Pansamantala niyang ikinulong ang mga ito sa gilid. Matapos maayos ang usapin ng Fengzhou Country, sa kanya sila haharapin. Naniniwala siya na magiging mas madali kung gayon. Bilang karagdagan sa pangangalap at pag-oorganisa ng mga bihag, ang bagong emperador ng Yuan Feng Country ay abala rin sa pagkuha sa mga lungsod at teritoryo ng ibang mga bansa sa labas ng pass. Ang mga lugar na iyon ay pag-aari na ngayon ng Yuan Feng Country at hindi maaaring iwanang mag-isa. Tiyak na kailangan niyang magpadala ng mga opisyal upang pamahalaan ang mga ito. Ang Yuan Feng Country ay orihinal na pinakamaliit na bansa sa labas ng pass. Maliit lang ang populasyon nito at natural lang, walang gaanong opisyal. Ngayong kailangan niyang magpadala ng mga opisyal sa napakaraming bansa ng sabay-sabay, hindi ito madaling gawin. Wala siyang choice kundi hayaan ang ilang opisyal ng mga bansang iyon na patuloy na pamahalaan ang bansa. Kinailangan niyang mabilis na sanayin ang higit pang mga opisyal sa bansa at maghanda na humalili sa hinaharap. At hanggat may sapat na lakas ang Yuan Feng Country, ang mga opisyal ng mga bansang iyon ay hindi maglalakas loob na mag-isip pa. Sa katunayan, upang patuloy na mapunta sa tuktok sa hinaharap, magsisikap silang matamo ang pagkilala sa bagong emperador ng Yuan Feng Country. Sa makatuwid, hindi na kailangang mag-alala ng labis tungkol dito. Kahit na ang buong Yuan Feng Country ay tila abala at magulo, sa katotohanan, ang lahat ay tila nagpapatuloy sa maayos na paraan. Talagang hindi ito katulad ng naisip ng ika-4 na prinsipe ng Fengzhou Country at ng kanyang mga nasasakupan, kung saan may pagkakataon na samantalahin. Natapos na ba sa wakas ang reorganization? Makalipas ang halos kalahating buwan, sa wakas ay nakatanggap si Huang Feng ng balita mula sa bagong emperor. Ang lahat ng paghahanda bago ang digmaan ay natapos na. Maaaring pamunuan ni Huang Feng ang hukbo upang salakayin ang Fengzhou Country anumang oras. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing general ng pag-atake sa Fengzhou Country ay halatang si Huang Feng. Ang bagong emperador ay hindi sumunod. Dati, wala siyang choice kundi ang personal na pamunuan ng hukbo. Noong panahong iyon, hindi pa sikat si Huang Feng. Kung siya ay direktang itinalaga bilang pangunahing general, ang mga general sa ilalim niya ay magkakaroon ng pagtutol. Kapag nagkaroon ng anumang salungatan sa larangan ng digmaan, tiyak na magiging isang nakamamatay na dagok ito sa Yuan Feng Country. Sa makatuwid, sa oras na iyon, ang bagong emperador ay kailangang magpakita. Nasa harapan siya na umaalalay. Gayunpaman, ang lahat ng mga desisyon ay ginawa ni Huang Feng. Kailangan pa rin ni Huang Feng ang kamay ng bagong emperador para pamahalaan ang buong hukbo. Gayunpaman, hindi na kailangan iyon ngayon. Ang kasalukuyang Huang Feng ay may magandang reputasyon sa buong Yuan Feng Country, at sa buong Outer Pass. Sino ang hindi nakakaalam ng pangalan ni Huang Feng? Itinuring pa ng mga sundalong iyon ng Yuan Feng Country si Huang Feng bilang kanilang sariling Diyos ng digmaan. Katulad ni Mo Lei ng Fengzhou Country, hinangaan nila si Huang Feng mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Para naman sa mga bihag mula sa ibang bansa, mas natatakot sila kay Huang Feng. Masasabing lahat sila ay natalo ni Huang Feng. Habang sila ay natatakot, natural nilang nakilala ang lakas ni Huang Feng.
Walang problema sa pangunguna ni Huang Feng sa kanila. Walang sino man ang magkakaroon ng anumang pagtutol. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, si Huang Feng ang direktang magiging pangunahing general. Hindi na kailangang sumunod ang bagong emperador. Hindi magkakaroon ng anumang mga problema. Kabanata 2675. Walang mata si Blades. Mag-ingat ka. Sa labas ng kabiserang lungsod ng Yuanfeng Country, at ubiling pinaalis ni Prinsesa Qi si Wu Fan. Hindi lamang ang bagong emperador ay hindi pumunta sa digmaan sa pagkakataong ito, si Prinsesa Qi ay hindi rin pumunta. Ang panloob na mga gawain ng Yuanfeng Country ay napaka-stable na ngayon at may bagong emperor na namamahala sa bansa. Sa makatuwid, si Huang Feng ay lubos na nakatitiyak na iiwan si Prinsesa Qi dito. Gayunpaman, nag-aalala si Prinsesa Qi kay Huang Feng at nag-aatubili na makipaghiwalay sa kanya. Gayunpaman, alam din niya na hindi siya gaanong mapapakinabangan kahit na pumunta siya, at maabala pa niya si Huang Feng. Kaya naman, matino siyang nanatili. Ngayon, ang hukbo ay nagsimulang magdigma. Dumating sina Prinsesa Qi at Xiao Huan upang paalisan si Huang Feng. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Alam kong napakalakas mo, pero kailangan mo pa ring mag-ingat. Sabi ni Princess Qi. Okay, walang ganang nagpaalam ang dalawa. Si Huang Feng ay talagang medyo nag-aatubili na makipaghiwalay sa kanya. Marahil ay nasanay na siya na nasa tabi niya si Prinsesa Qi sa panahong ito. Ang ugali ay talagang isang nakakatakot na bagay. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Kahit anong pag-aatubili niya, kailangan pa ring maghiwalay ng landas ng dalawa. Sa ilalim ng nag-aalalang tingin ni Prinsesa Qi, si Huang Feng ay sumakay sa kanyang kabayo at pinangunahan ang hukbo palabas. Sa sandaling ito, ang hukbo ng Yuanfeng Country ay hindi na isang maliit na hukbo ng ilang 10,000 libo. Sa halip, mayroong higit sa 200,000 sundalo. Karamihan sa kanila ay mga bihag mula sa ibang bansa. Gayunpaman, nagbago na ang kanilang isip at handa silang ipaglaban ang Yuanfeng Country. Siyempre, ang pinakakapansin-pansing mga tao sa hukbong ito ay natural na ang 3,000 elite na sumunod ng malapit sa likod ni Huang Feng. Ang magiting at malupit na aura na kanilang ipinamalas ay nagdulot ng inggit at takot sa iba pang mga sundalo sa hukbo. Sa 3,000 tao na may hawak ng kuta, hindi kailangang mag-alala ni Huang Feng na ang ilan sa kanila ay may ibang iniisip. At ang 3,000 tao na ito ay nagbigay din ng walang katapusang kumpiyansa sa iba pang mga sundalo. Nakita nilang lahat ang kapangyarihan ng mga taong ito, alinman bilang mga kasamahan sa koponan o mga kaaway. Anyway, alam nilang lahat na ang 3,000 tao na ito ay simpleng mga makinang pangdigma, hindi isang bagay na maihahambing nila. Kahit na ang mga elite ng Wind Absolute Country ay hindi sapat sa harap ng 3,000 tao na ito. Ang buong hukbo ng Yuanfeng Country ay nagmarcha patungo sa Wind Extinction Country. Hindi nilayo ni Huang Feng na itago ang kanyang mga landas. Ito ay isang direktang paghaharap, at hindi siya natakot. Not to mention, sa dinami-dami ng tao, gustuhin man niyang magtago ay hindi niya magawa. Nandito na ba sa wakas? Hindi lang hindi kinabahan o natakot ang ika-4 na prinsipe, talagang inaabangan niya ito. Ito ay dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin ng labanang ito sa kanya. Upang manalo sa laban na ito, palagi siyang naghahanda. Naniniwala siyang nakapaghanda na siya ng sapat. Sa makatuwid, hindi siya natakot sa pagdating ng hukbo ng Yuanfeng Country. Sa katunayan, inaabangan niya ang kanilang pagdating. Kung mas maaga silang dumating, mas maaga nilang matatalo ang mga ito, at mas maaga nilang makukuha ang kanilang nararapat na posisyon at kapangyarihan. Ang pagdating ng Yuanfeng Country ay nagpasimulang gumalaw ang Wind Absolute Country. Alam ng lahat na hindi sila matatalo sa labanang ito. Kapag natalo sila, matatapos na talaga ang Wind Absolute Country. Ito ay isang labanan na nangangailangan ng lakas ng buong bansa, hindi nila kayang matalo. Kahit na ang matandang emperor ay hindi nagpakita ng kanyang sarili, siya ay nanunood mula sa likod ng mga eksena. Kung tutuusin, kung hindi dahil sa kanya, hindi makokontrol ng ika-4 na prinsipe ang buong hukbo ng bansa ng ganoon kadali. Matagal na sana ang ibang mga prinsipe. Ang matandang emperor ay hindi kasing tiwala sa paparating na labanan gaya ng ika-4 na prinsipe.
Bagamat minamaliit niya ang Yuanfeng country at hindi niya ito inilagay sa kanyang mga mata dati, matapos ang lahat ng mga prinsipe ay matalo ng Yuanfeng country, nagsimula siyang bigyang pansin ng Yuanfeng country. Nag-imbestiga siya ng maraming impormasyon tungkol sa kanila, at habang nag-iimbestiga siya, mas marami siyang nalaman tungkol sa bagong emperador. Ang kasalukuyang bansa ng Yuanfeng at ang dating bansa ng Yuanfeng ay hindi gaanong nagbago. Ang dahilan kung bakit sila biglang naging malakas ay dahil mayroon silang isa pang tao at isa pang hukbo. Dahil sa taong ito at sa hukbong ito, ang bansa ng Yuanfeng ay tila muling isinilang. Hindi lamang nila patuloy na natalo ang mga hukbo ng ibang mga bansa, maging ang hukbo ng sarili nilang Wind Absolute Country ay natalo ng mga kamay ng kabilang partido. Ito ay masyadong hindi maisip, lalo na kapag ang hukbo ay mayroon lamang ilang libong tao. Ito ay mas hindi kapanipaniwala. Ang isang hukbo ng ilang libong tao ay maaaring aktwal na muling ipanganak ang isang bansa at talunin ang isang kaaway na 12-dosenang beses na higit sa kanila. Ito ay simpleng nakakatakot, at ngayon, ang nakakatakot na hukbong ito ay patungo sa kanilang bansa. Kahit anong isipin ng matandang emperor, hindi niya maiwasang mabalisa. Kung ito ay sa nakaraan, ang matandang emperador ay malinaw na hindi matatakot sa isang hukbo ng ilang libong tao. Ang kanilang bansa ay may daan-daang libong sundalo. Pero ngayon, halatang iba na. Nakaramdam siya ng kawalan ng katiyakan. At maaari lamang niyang ipagpatuloy ang pagpapalakas ng depensa ng lungsod. Gayunpaman, ang pagtatanggol ng mga bansang ito sa labas ng pass ay hindi may kukumpara sa Great Lu Dynasty. Sila ay mga nomad at hindi gaanong nagbigay pansin sa pagtatanggol ng lungsod. Sa makatuwid, kahit na sila ay nagsusumikap upang mapabuti ang depensa ng lungsod sa panahong ito, hindi ito bumuti ng husto. Dahil dito, umaasa lamang ang matandang emperador na magkakaisa ang hukbo ng kanyang bansa at matatalo ang hukbong ito na nagpabalisa sa kanya. Hanggat ang hukbong ito ay nalipol, ang natitirang mga sundalo ng Yuanfeng country ay hindi na magiging problema. Dahil dito, inutusan na ng matandang emperador ang mga general sa hukbo na kapag nagsimula na ang labanan, kailangan nilang sirain ang hukbong iyon sa anumang paraan. Sulit ito kahit gaano pa kalaki ang presyong kailangan nilang bayaran. Ang pananaw ng matandang emperador ay halatang kakaiba. Siguradong hindi siya nagkamali. Ang hukbo sa ilalim ni Huang Feng ay ang kaluluwa ng buong hukbo ng Yuanfeng country. Kung malipol ang hukbong ito, tiyak na maaapektuhan ang moral ng ibang hukbo. Noong panahong iyon, posibleng makaranas sila ng matinding pagkatalo. Gayunpaman, hindi ganoon kadali para sa matandang emperador na lipulin ang hukbong iyon, lalo na noong ang general ng hukbong iyon ay si Huang Feng. Mas mahirap iyon. Ang hukbo ng Yuanfeng country ay may maayos na paglalakbay at hindi nakatagpo ng anumang pag-atake mula sa hukbo ng Fengzhou country. Kahit na nakapasok na sila sa teritoryo ng Fengzhou country, hindi sila nakatagpo ng anumang disenteng pagtutol. Tila napagpasyahan na ng mga tao sa Fengzhou country na makipaglaban hanggang kamatayan sa hukbo ng Yuanfeng country malapit sa capital city. Para sa ibang mga lugar, madiskarteng sumuko na sila. Tungkol dito, lubos na nasisiyahan si Huang Feng. Ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras sa ibang lugar. Tuwang-tuwa rin siya nang makitang matatapos nila ang labanan sa isang iglap. Sa makatuwid, sa ilalim ng lihim na kasunduan ng magkabilang panig, ang dalawang hukbo ay hindi nakikibahagi sa anumang malakihang labanan. Hanggang sa dumating ang hukbo ng Yuanfeng country sa labas ng capital city ng Fengzhou country, ang kapaligiran ng labanan ay naging mas solemn na. Imposibleng madaling sumulong ang hukbo ng Yuanfeng country. Kabanata 2676. Sa harap namin ay ang kabisera ng lungsod ng Wind Absolute country. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan, tinipon ng matandang emperor ng Wind Absolute country ang lahat ng mga sundalo sa bansa na maaaring lumaban. May humigit kumulang 300,000 tao, at silang lahat ay nagtitipon sa lungsod na ito. Ang namamahala sa hukbong ito ay ang ika-4 na prinsipe ng Wind Absolute country. Pagkatapos niyang makuha ang suporta ng bansa, ang ilan ay mabilis na nagbalik sa atin ng mga general, mga ministro, at ang matandang emperador ngayon, siya ang pinakamakapangyarihang prinsipe sa Wind Absolute country. Sa labas ng kabisera ng Wind Absolute country, sumakay si Huang Feng sa kanyang kabayo at tumingin sa lungsod sa malayo.
Sa tabi niya ay ang representante general ng hukbo, na nag-uulat ng mga nakolektang impormasyon sa kanya. Ang Wind Absolute Country ay nangongolekta ng impormasyon tungkol sa Yuanfeng Country. Natural, ang Yuanfeng Country ay hindi idle. Nangongolekta din sila ng impormasyon tungkol sa Wind Absolute Country. Marami rin silang nakuhang impormasyon. Ang mga tao sa labas ng Great Pass ay nagpalipat-lipat. Sa makatuwid, hindi sila masyadong mahusay sa pagpapanatiling confidential ng impormasyon. Hindi gumawa ng ingay si Huang Feng. Nakatingin lang siya sa syudad na nasa harapan niya. Ang lungsod sa harap niya ay mas maringal kaysa sa kabisera ng Yuanfeng Country. Kahit nasa buong Great Pass, ang kabisera ng Wind Absolute Country ang pinakamaringal at pinakamatatag na lungsod. Gayunpaman, kumpara sa mga lungsod sa loob ng Great Pass, ito ay malinaw na mas mababa. Nakita na ni Huang Feng ang mga sinaunang lungsod sa ibang mga espasyo noon. Karamihan sa mga lungsod na iyon ay mas maringal at matibay kaysa sa lungsod na nasa harapan niya. Sa makatuwid, sa mata ng mga tao sa labas ng Great Pass, ang matibay at marilag na lungsod na ito ay wala sa paningin ni Huang Feng. Para sa 300,000 sundalo, si Huang Feng ay hindi nakakaramdam ng labis na presyon. Kahit na ang kabuoang bilang ng mga sundalo sa kanyang panig ay 200,000 lamang, na hindi maihahambing sa Wind Absolute Country, makikita na ang Wind Absolute Country ay dating pinakamalakas na bansa sa labas ng Great Pass. Dati, nakaranas sila ng malaking pagkatalo mula kay Huang Feng, ngunit nagawa pa rin nilang magtipon ng napakaraming sundalo sa napakaikling panahon. Bagamat sila ay dahado sa mga tuntunin ng lakas ng militar, si Huang Feng ay hindi natakot. Dati, kaya niyang talunin ang Wind Absolute Nation gamit lamang ang maliit na hukbo ng Yuanfeng Nation. Hindi pa banggitin ngayon, ang bilang ng mga tropa sa ilalim ng kanyang pamumuno ay tumaas ng husto. Natural, walang dahilan para matakot siya. Sa oras na ito, hindi iniisip ni Huang Feng kung paano manalo, ngunit kung paano manalo sa lalong madaling panahon. Bukod dito, pinakamainam na huwag magdulot ng napakaraming casualty. Ito ay dahil itinuring na ni Huang Feng ang buong lugar sa labas ng Great Pass bilang kanya. Para sa lugar sa labas ng Great Pass na walang malaking populasyon, ang bawat tao ay isang mahalagang mapagkukunan. Hindi nais ni Huang Feng na magdulot ng pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Gayunpaman, hindi mahirap talunin ang Wind Absolute Country. Gayunpaman, hindi madaling talunin ang mga ito sa pinakamababang halaga ng pagkalugi. Habang iniisip ni Huang Feng kung paano talunin ang Wind Absolute Country na may pinakamababang halaga ng pagkalugi, alam na ng mga tao sa Wind Absolute Country ang pagdating ng Yuanfeng Nation. Biglang naging mabigat ang kapaligiran sa lungsod. Bagamat maraming tao ang may malakas na tiwala sa Wind Absolute Country, pagkatapos ng lahat, sila ang palaging pinakamalakas na bansa sa labas ng Great Pass sa nakalipas na ilang taon. Napakalakas nila na kahit ang dakilang dinastiyang Lu sa Great Pass ay hindi makalaban. Sa buong lugar sa labas ng Great Pass, walang nang ahas na sumalungat sa kanila. Gayunpaman, ang biglaang pag-usbong ng Yuanfeng Nation at ang biglaang pagkatalo ng ibang mga bansa at maging ang hukbo ng Wind Absolute Country ay nagduda sa mga tao ng Wind Absolute Country sa lakas ng Yuanfeng Nation. Kasabay nito, nagkaroon din sila ng matinding takot sa Yuanfeng Nation. Malinaw, ang Yuanfeng Nation ay hindi umasa sa swerte para matalo ang hukbo ng napakaraming bansa ng magkakasunod. Ito ay tunay na lakas. Ang lakas ng Yuanfeng Nation ay hindi maaaring maliitin. Maging ang Wind Absolute Country ay kailangang seryosohin ito. Tinipon nila ang lahat ng puwersang militar sa bansa at ibinigay ang lahat ng teritoryo maliban sa kabisera ng lungsod. Siyempre, hindi ganoon kahalaga ang mga teritoryo sa labas ng Great Pass. Pagkatapos ng lahat, kakaunti ang mga lungsod sa labas ng Great Pass. Karamihan sa kanila ay mga damuhan at kaparangan. Ang pansamantalang pagkawala sa kanila ay hindi magkakaroon ng malaking epekto. Gayunpaman, ito ay sapat na upang ipakita ang kahalagahan na ang Wind Absolute Country ay nakalakip sa digmaan sa Yuanfeng Nation. Maganda sana kung nandito si matandang General Mo Lei. Maraming tao ang may ganoong kaisipan sa kanilang isipan. Si Mo Lei ay namatay ng walang ingat, habang papunta sa bridal party. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng maraming tao.
Ang isang tao sa antas ng isang Diyos ng digmaan ay mamamatay ng napakadali at walang ingat. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ng maraming tao. Kung naririto si Mo Lei, hindi sana sila matatalo sa Yuan Feng Nation at hindi magiging pasibo. Kung narito si Mo Lei, hindi nila mararamdaman ang sobrang pressure. Gayunpaman, si Mo Lei ay patay na. Wala nang saysay ang pag-iisip tungkol dito. Kinailangan nilang harapin ito ngayon. Gayunpaman, nang isipin nila na ang kanilang commander ay ang ikaapat na prinsipe, ang mga talukap ng mata ng maraming tao ay kumaibot. Kung ikukumpara sa unang prinsipe na nasa hukbo ng maraming taon, ang ikaapat na prinsipe ay walang gaanong lakas sa usapin ng militar. Hindi rin siya nagpakita ng kakaibang talento. Ang tanging pagkakataon na pinamunuan niya ang isang hukbo ay hindi pa matagal na ang nakalipas. Sa huli, nakatagpo niya ang hukbo ng Yuan Feng Nation at kinailangan niyang bumalik sa pagkatalo. Dahil dito, maraming tao ang walang gaanong tiwala sa ikaapat na prinsipe. Ang gayong mahalagang labanan ay talagang ibinigay sa isang taong walang gaanong karanasan sa aktwal na labanan upang mag-utos. Hindi ba ito masyadong biro? Kahit na ang matandang emperador ay nagbibigay ng payo sa likod ng mga eksena, marami pa rin ang nakadama ng pagkabalisa. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Wala silang mababago. Ang commander dito ay ang ikaapat na prinsipe. Hindi man sila naniniwala sa ikaapat na prinsipe, hindi pa rin nila mababago ang katotohanan ito. Siyempre, sa Wind Absolute Nation, marami ding tao ang may tiwala sa sarili na talunin ng Yuan Feng Nation. Ang ikaapat na prinsipe ay isa sa kanila. Bagamat maraming tao ang may malaking pag-aalinlangan tungkol sa kakayahan ng ikaapat na prinsipe na mag-utos, ang ikaapat na prinsipe mismo ay hindi nag-isip ng gayon. Pakiramdam niya ay isa siyang henyo sa utos. Siya ay ganap na may kakayahang pamunuan ng isang napakalaking labanan. Ang kanyang pangalan ay susunod din sa resulta ng labanang ito, sa labas ng Great Pass, at maging sa buong mundo. Sa oras na iyon, sino ang maglalakas loob na kunin ang kanyang posisyon? Para sa mga may malaking tiwala pa rin sa Wind Absolute Country, sa oras na ito, hindi na sila makapaghintay na dumating ang Yuan Feng Country ng mas maaga. Ngayong dumating na talaga ang hukbo ng Yuan Feng Country, hindi sila natakot, ngunit nasa sabik. Ang ikaapat na prinsipe ay isa sa kanila. Nandito na sila sa wakas. Matagal ko na silang hinihintay. This time, siguradong matatalo ko sila at ipaghihiganti ko ang dating kahihiyan. Ang ikaapat na prinsipe ay tumayo sa ibabaw ng pader ng lungsod at tumingin sa kampo ng Yuan Feng Nation sa di kalayuan. Puno siya ng kumpiyansa. Malaki ang tiwala ng ikaapat na prinsipe. Pakiramdam niya ay puno ng lakas ang kanyang katawan. Madali niyang talunin ang hukbo ng Yuan Feng Nation at maging tanyag sa mundo. Kabanata 2677. Ikaapat na prinsipe, kararating lang ng hukbo ng Yuan Feng State. Siguradong pagod na sila. Dapat ba natin silang salakayin sa gabi? Tanong ng isang advisor. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ng ikaapat na prinsipe. Anya, magandang ideya iyon. Your Highness. Pinigilan siya ng isa pang tagapayo at sinabing, ang pangunahing general ng Yuan Feng Country na iyon ay hindi madaling pakitunguhan. Bagamat bata pa siya, marami siyang karanasan sa pakikipaglaban. Sa tingin ko ay talagang aasahan niyang maglulunsad tayo ng isang pag-atake sa gabi. Napakahirap para sa atin na magtagumpay. Sa tingin ko hindi. Gumanti naman ang advisor na nagsalita kanina. Hindi pala kaibigan ng tono niya. Binigyan lang niya ng ideya ang ikaapat na prinsipe, at may biglang lumundag para salungatin. Ito, hindi ba't sinasadya siya nito at sinasampal ang kanyang mukha? Ngayon napagtanto ng maraming tao na ang posisyon ng ikaapat na prinsipe ay espesyal. Sa kompetisyon para sa trono, nagkaroon siya ng kalamangan. Hanggat maaari niyang pamunuan ang hukbo upang talunin ang hukbo ng Yuan Feng State, kung gayon walang sinuman ang makikipagkompetensya sa kanya para sa posisyong iyon. Maglaban man sila, hindi sila mananalo. Ang mga general at tagapayo sa ilalim ng ikaapat na prinsipe ay sumang-ayon sa loika na ito. Sa makatuwid, sila ay nagsusumikap para sa isang positibong pagganap sa panahong ito upang mag-iwan ng malalim na impresyon sa ikaapat na prinsipe. Sa ganitong paraan, kapag ang ikaapat na prinsipe ay umakyat sa trono, sila ay natural na ilalagay sa isang mahalagang posisyon at ang kanilang katayuan ay tataas din.
Ngunit ngayon, ang kanyang mungkahi ay pinabulaanan sa publiko. Sa mga mata ng advisor na unang nagsalita, sadyang pinupuntirya siya ng nasa likod niya, sinadyang sirain ang imahe niya sa harap ng Fourth Prince. Ito ay natural na hindi matitiis. Ang general ng hukbo ng Yuan Feng State ay tinatawag na Huang Feng. Siya ay isang binata lamang sa kanyang unang bahagi ng 20s. Magkano ang kanyang karanasan sa labanan? Dito, mainam na maging isang centurion. Limitado ang kanyang lakas. Kung tungkol sa katotohanan na nagawa niyang talunin ang aming hukbo, ito ay isang daya lamang. Sa oras na iyon, lahat kami ay pabaya. Kaakibat ng pagkapagod ng hukbo kaya naman natalo kami sa kanya. Ito ay hindi dahil siya ay malakas, ngunit dahil kami ay nasa tamang oras, sabi ng advisor na unang nagsalita. Ang view na ito ay talagang ang pangunahing view ng Wind Absolute Nation. Maraming tao ang nag-isip ng ganito. Nadama nilang lahat na ang dahilan kung bakit natalo ang kanilang hukbo ay hindi dahil sa kung gaano kalakas ang kalaban, kundi dahil sa kanilang sariling mga problema. Naging abala sila sa pagmamartsa at pagod na pagod ang buong hukbo. Wala sila sa tamang kalagayan. Kaya naman natalo sila sa Yuan Feng Nation. Kung ang hukbo ng dalawang bansa ay magtatagpo sa larangan ng digmaan, tiyak na ang magwawagi ay ang hukbo ng Wind Absolute Nation. Dahil dito, ang mga salita ng tagapayo na ito ay nakatanggap ng kasunduan ng maraming tao sa kanyang paligid. Naramdaman nilang lahat na napakabata pa ni Huang Feng, kaya malamang na gumamit siya ng mga koneksyon para makarating sa kinaroroonan niya. Imposibleng magkaroon siya ng masyadong maraming karanasan sa pakikipaglaban. Sa pagkakaalam ko, si Huang Feng ay nag-utos ng maraming laban. Ang mga hukbo ng ibang bansa ay natalo rin sa kanyang utos. Minsan ay swerte, ngunit napakaraming beses, tiyak na hindi ito nagkataon, sagot ng pangalawang tagapayo. Naniniwala ka ba sa ganyang balita? Ang unang tagapayo ay nanunuya sa mga salita ng kanyang kasamahan at sinabi, ang emperador ng kanilang bansa ang personal na nanguna sa hukbo sa labanan. Ang dahilan kung bakit nila nagawang talunin ang hukbo ng kabilang bansa ay dahil sa Imperial Advisor Team ng Yuan Feng Country. Siguradong ito ay kredito ng emperador. Ano ang kinalaman nito sa Huang Feng na iyon? Na si Huang Feng ay bagong emperador ng Yuan Feng Nation. Upang makalikha ng isang Diyos-Diyosan, isang maladyos na figura, sinadya niya itong itulak sa harapan. Sa katotohanan, hindi maaaring gumanap ng malaking papel si Huang Feng sa nakaraang labanan. Panipi, sigurado ka, paano kung mali ang hula mo? Ang pangalawang tagapayo ay malinaw na hindi kumbinsido. Sigurado ako, naglakas loob akong igarantiya na ang Huang Feng na iyon ay isang pupi na itinulak palabas ng bagong emperador ng Yuan Feng Nation. Ang kanyang tunay na kakayahan ay napakalimitado. Hindi umatras ang unang tagapayo. Siya ay isang pupi lamang. Ang emperador ng Yuan Feng Nation ay naglakas loob na hayaan siyang manguna sa gayong labanan. Hayaan siyang maging pangunahing general. Panipi, ito ang emperador ng Yuan Feng Country. Matapos manalo ng ilang laban, hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang makamit ni Huang Feng ang mas malaking tagumpay, kaya ipinadala niya siya dito para maging pangunahing general. Akala nila ay hindi na makabangon ang ating Wind Absolute Country mula sa pagkatalo pagkatapos ng huling pagkatalo, kaya hindi na nila kailangan mag-alala tungkol sa atin, kaya ipinadala nila si Huang Feng upang maging pangunahing general. Hindi na umatras ang dalawa at patuloy pa rin sa pagtatalo. Tumigil ka na sa pakikipagtalo. Sigaw ng ikaapat na prinsipe. Agad namang tumigil ang dalawang nagtatalo. Wala man lang tunog, parang wala ang naunang argumento. Hindi rin ako naniniwala na si Huang Feng mula sa Yuan Feng Nation ay maaaring maging napakalakas. Paano ito, sa gabi, ayusin ang isang tao na pumuslit sa kampo? Sabi ng ikaapat na prinsipe. Nang marinig ang mga salita ng ikaapat na prinsipe, ang unang tagapayo ay tumingin ng buong pagmamalaki sa kanyang kasamahan sa tabi niya. May gustong sabihin ang taong iyon, ngunit tinitigan siya pabalik ng ikaapat na prinsipe. Kaagad, hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Dahil nakapagdesisyon na ang ikaapat na prinsipe, wala na siyang masabi pa. Gayunpaman, labis pa rin siyang nag-aalala tungkol sa pag-atake ngayong gabi sa kampo. Ang kanyang pampublikong rebuttal kanina ay hindi lamang para makakuha ng pabor, kundi dahil din sa tunay na takot siya sa kakayahan ni Huang Feng.
Gayunpaman, ang lahat ay tila hindi naniniwala na si Huang Feng ay may ganoong uri ng kakayahan. Lalo na yung fourth prince. Talagang ayaw niyang maniwala na natalo siya sa mas bata sa kanya. Mas gugustuhin niyang maniwala na nagkataon lang, na swerte iyon ng kabilang partido, at iyon ay ang kanilang sariling kapabayaan. Bukod dito, ang ikaapat na prinsipe ay sabik na mabawi ang kanyang nawawalang mukha. Nais niyang bigyan ng mga tao mula sa Yuan Feng Nation ng isang pagpapakita ng lakas bago sila makakuha ng isang foothold. Ang desisyon ng ikaapat na prinsipe ay mabilis na nakarating sa pandinig ng matandang emperador. Kung tutuusin, alam ng maraming tao na nakatayo lang ang fourth prince sa harap ng stage. Ang may tunay na kapangyarihan sa Wind Extinction Nation ay ang matandang emperor pa rin. Matapos malaman ng matandang emperor ang desisyon ng ikaapat na prinsipe, nag-alinlangan siya sandali, ngunit nagpa siya na huwag pigilan ang pagkilos ng ikaapat na prinsipe. Hayaan ng ikaapat na prinsipe na subaybayan ang hukbo ng Yuan Feng Nation, gayon din ang kakayahan ni Huang Feng. Dati, ito ay sabi-sabi lamang at hindi mapagkakatiwalaan. Mas mabuting makita ito ng sarili mong mga mata. Gayunpaman, kung sakali, ayusin ang isang tao na magbabantay sa labas ng lungsod. Kapag nabigo ang palihim na pag-atake, ibalik ang mga sundalo sa lungsod. Sabi ng matandang emperador. Oo, malinaw na mas maaasahan ang ideya ng matandang emperador. Pumayag siyang hayaan ng ikaapat na prinsipe na magpadala ng isang tao upang subukan ang kakayahan ni Huang Feng. Kasabay nito, handa rin siya sa kabiguan. Sa ganitong paraan, kahit na mabaigo ang palihim na pag-atake ng ikaapat na prinsipe, maibabalik pa rin niya ang mga sundalo sa lungsod. Unti-unting dumilim ang langit, at unti-unting tumahimik ang kampo ng Yuan Feng Country sa labas ng lungsod. Pagod na pagod ang lahat sa pagmamadali dito, at sa oras na ito, kailangan na talaga nilang magpahinga. Hindi nagtagal, ang buong kampo ay napuno ng hilig. Kabanata 2678. Talagang hindi handa ang kampo ng Yuan Feng Country. Matapos magdilim ang kalangitan, natanggap ng general ng Wind Absolute Country ang utos ng ikaapat na prinsipe at dinala ang kanyang mga tropa upang salakayin ang kampo. Kahit na narating nila ang pasukan ng kampo, hindi sila nakatagpo ng anumang mga sagabal, at hindi rin sila nakatagpo ng anumang mga alarma. Ito ay lubos na nagpasaya sa nangungunang general. Naging matagumpay ang pag-atake sa gabing ito. Ang general ng Wind Absolute Country ay inakay ang kanyang mga tropa sa kampo ng Yuan Feng Country na walang pasensya, naghahanda na patayin ang mga natutulog na sundalo ng Yuan Feng Country. Gayunpaman, nang pangunahan niya ang kanyang mga tropa sa kampo ng Yuan Feng Country, ang orihinal na madilim na kampo ay biglang lumiwanag na may maraming sulok, na nagpapaliwanag sa buong kampo na kasing liwanag ng araw. Bang, bang, bang! Biglang nahulog sa bitag ang mga kabayo ng mga mangangabayo sa harapan. Ang mga kabayo ay tumagilid at ang mga mangangabayo sa kanila ay natapon din at nahulog sa bitag. Sa bitag, may mga hilera ng barbs. Ang mga nahulog sa bitag ay namatay sa lugar. Hindi maganda, nahulog tayo sa isang bitag. Agad na napagtanto ng general ng Wind Absolute Country na ang kanilang pag-atake sa gabi ay nakita ng kabilang partido. Nakahanda na ang kabilang partido. Sa pagkakataong ito, tuluyan na silang nahulog sa isang bitag. Umuwi ka, retreat, retreat agad, panipi. Ang general ng Wind Absolute Country ay makatuwiran pa rin. Nang napagtanto niyang nahulog siya sa isang bitag, gusto niyang umatras para mabawasan ang kanyang pagkatalo. Gayunpaman, ang Wind Absolute Country ay naniningil ng napakalakas. Napakahirap para sa kanila na huminto. Gusto ng mga tao sa harap na huminto, ngunit ang mga tao sa likod ay gustong magpatuloy sa pagsingil. Naging sanhi ito ng pagkakabangga nila sa isa't isa. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga arrow ang ipinutok mula sa kampo ng Yuan Feng Country. Ang mga sundalo ng Wind Absolute Country na nasa kaguluhan ay agad na nasawi. Sa isang banda, kailangan nilang iwasang tamaan ang kanilang mga kasama mula sa likuran, at sa kabilang banda, kailangan nilang iwasang salakayin ng hukbo ng Yuan Feng Country. Sila ay nasa isang mahirap na kalagayan at walang magandang ideya. Napasigaw na lang sila ng malakas, umaasang malalaman ng mga nasa likod ang sitwasyon sa harap nila at mabilis silang umatras. Ayaw nilang ituloy ang pananatili dito.
Gayunpaman, maraming tao ang dumating upang salakayin ang campsite sa pagkakataong ito. Bagamat nakita ng mga tao sa likod na ang campsite ng estado ng Yuanfeng ay biglang lumiwanag, hindi nila alam kung ano ang nangyari doon. Inakala nila na ang kanilang Taliban na tropa ay nakipaglaban na sa kalaban at nakakuha ng kapangyarihan, kaya hindi sila tumigil. Sa halip, mas mabilis silang sumugod. Tapos na. Nang makita ng general ng Wind Absolute Nation ang eksenang ito, alam niyang tapos na ang pag-atake ngayong gabi. Ang kanilang panig ay nahuhulog na sa kaguluhan. Hindi na kailangang sabihin, sinamantala na ng hukbo ng Yuanfeng Nation ang pagkakataon na palibutan at patayin sila. Breakout. Ang general ng Wind Absolute Country ay isang veterano sa larangan ng digmaan. Marami siyang karanasan sa labanan. Sa sandaling ito, desidido siyang nagbigay ng utos na kumawala sa pagkubkob. Hindi niya alam kung gaano karaming mga tao ang makakawala sa pagkakakulong sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang isa pang tao ay magiging sulit. Wala siyang masyadong pakialam. Nais na lang niyang makawala sa pagkakakulong sa lalong madaling panahon. Gusto mong umalis. Huli na. Sa labas ng kampo, umupo si Huang Feng sa kanyang kabayo at ninisyan habang pinagmamasdan ang hukbo ng Wind Absolute Country na sinusubukang pumasok. Bago magdilim ang langit, naayos na ni Huang Feng ang pananambang na ito. Nakaranas na siya ng maraming espasyo at nag-utos ng maraming laban. Kaya naman, pamilyar na pamilyar siya sa ganitong uri ng pag-atake. Kaya naman, bago magdilim ang kalangitan, naglagay na siya ng bitag at naghintay sa pagdating ng hukbo ng Wind Absolute Country. Siyempre, kahit na hindi dumating ang hukbo ng Wind Absolute Country, ang panig ni Huang Feng ay talagang hindi nakaranas ng anumang pagkatalo. Sa karamihan, ang mga sundalo sa kanilang panig ay hindi nakakapagpahinga ng maayos sa gabi. Ganoon din kung magpahinga sila sa araw bukas. Anyway, nasa state of encirclement sila ngayon ng Wind Absolute Country's capital city. Ang inisyatiba ng digmaan ay nasa kanilang mga kamay. Kung kailan ilulunsad ang pag-atake ay nasa kanila na. Sa makatuwid, walang masyadong inaalala si Huang Feng nang iset up niya ang ambush na ito. At ang panig ng Wind Absolute Country ay talagang nahulog sa bitag. Ito ay nagpasaya kay Huang Feng at sa parehong oras, siya ay tumingin din sa panig ng ika-4 na prinsipe ng Wind Absolute Country. Mabuti na lang at hindi ko siya napatay noon. Kung hindi, paano ako makakahanap ng ganoong kitingang tao para maging pangunahing general ng kalaban? Nag-isip si Huang Feng sa kanyang puso, ngunit ang kanyang kamay ay kumaway. Pagkatapos, ang mga elite na sundalo na naghihintay sa kanyang tabi ay nagmadaling lumabas at pinatay ang hukbo ng Wind Absolute Country. Ang hukbo ng Wind Absolute Country, na orihinal na Dahado, ay agad na nahulog sa isang desperado na sitwasyon matapos ipadala ng panig ni Huang Feng ang mga elite na sundalo. Sa orihinal, ang mga general ng Wind Absolute Country ay may kumpiyansa na dalhin ang ilang mga tao na lumabas sa pagkugkob. Sa oras na ito, sila ay talagang desperado. General, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa tarangkahan ng kabiserang lungsod ng Wind Absolute Country, maraming mga sundalo ang nagtipon sa oras na ito. Lahat sila ay inayos ng matandang emperador para pigilan ang mga taong inayos ng ika-4 na prinsipe na hindi matagumpay na maatek ang kampo, kaya nanatili sila rito upang magbigay ng suporta. Gayunpaman, ang mga taong ito ay malinaw na hindi inaasahan na hindi lamang ang mga tao ng ika-4 na prinsipe ay nabigo sa pag-atake sa kampo, sa katunayan ay hindi rin sila makaalis sa pagkugkob. Ngayon, sila ay ganap na nakulong sa loob at hindi na makalabas. At ang mga taong ito na nanatili dito upang magbigay ng suporta ay hindi alam kung ano ang gagawin sa oras na ito. Dapat ba silang pumunta sa larangan ng digmaan upang magbigay ng suporta o manatili dito upang maghintay at makita? Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng pangunahing general na personal na magpasya. Nakita ng pangunahing general ng hukbong nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod na puspusan na ang labanan, ngunit wala ni isa sa mga sundalo ng Wind Absolute Country ang nakatakas mula sa larangan ng digmaan. Nag-iba ang mukha niya ng ilang beses, tapos sinabi niya sa malalim na boses, "We will stay here." Malinaw, hindi nila planong pumunta at magbigay ng suporta. Nakita na ng pangunahing general na ito na ang plano nilang pag-atake sa kampo ay lubos na nalaman ng kabilang partido at naghanda pa sila ng maaga. At sa oras na ito, ang mga taong pumunta sa kampo ay hindi makatakas.
Nangangahulugan ito na ang panig ng Yuanfeng country ay napakahusay na handa. Kahit na pumunta sila, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Sa makatuwid, ang pangunahing general na ito, na inayos ng matandang emperador na mamahala sa pagbibigay ng suporta, ay pinili na manatili sa oras na ito at maghintay at makita. Nang walang suporta, ang hukbo ng Wind Absolute Country na sumugod na sa kampo ng Yuanfeng Country ay ganap na nasa desperado na sitwasyon. Bagamat sinusubukan din nilang labanan ang lahat nang ito ay sadyang hindi sapat bago na ihanda si Huang Feng. Bukod dito, pinadala rin ni Huang Feng ang kanyang pinakailit na mga sundalo. Sa makatuwid, maiisip ang kapalaran ng hukbo ng Wind Absolute Country na sumugod. Huwag silang patayin lahat, bigyan sila ng paraan palabas at hayaan ang ilan sa kanila na umalis, utos ni Huang Feng. Kabanata 2679. Hindi gustong patayin ni Huang Feng ang lahat ng mga sundalo ng Wind Absolute Country na dumating upang salakayin ang kampo. Sa halip, gusto niyang buksan ng mga tao ang isang puwang upang sila ay umatras. Gayunpaman, ang agwat na ito ay hindi malaki, at hindi maaaring hayaan ni Huang Feng na umatras sila ng napakaraming tao. Mabilis na nadiskubre ng mga sundalo mula sa Wind Absolute Country ang rutang ito sa pagtakas at agad na dumaan sa direksyong ito. Sa oras na ito, wala silang pakialam kung may bitag sa likod ng puwang na ito. Kahit na may bitag, maaari lamang nilang piliin na sumakay dahil wala silang ibang pagpipilian. Kung hindi sila dumaan sa daanang ito, sila ay makulong dito at mamamatay. Sa makatuwid, matapos makita ang puwang na ito, ang mga sundalo ng Wind Absolute Country na dumating upang salakayin ang kampo ay tumungo sa direksyong ito. Hindi agad sila pinatay ni Huang Feng, at lumayo lang sa kanila. Binigyan niya sila ng pag-asa na makatakas, ngunit hindi rin talaga sila hinayaang makatakas ng ganoon lang. Bilasan mo, nasa harap ang gate ng lungsod. Hanggat tumakas tayo doon, magkakaroon tayo ng pag-asa. Sa karamihan ng tao, ang general mula sa Wind Absolute Country na namamahala sa pamumuno sa pag-atake ay tumingin sa madilim na gate ng lungsod sa di kalayuan. Ang kanyang puso ay napuno ng walang katapusang pag-asa. Sa orihinal, pagkatapos na mapaligiran, siya ay nawalan na ng pag-asa at pakiramdam na dito siya mamamatay ngayon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa ilalim ng kawalang ingat ng kabilang partido, hindi sila nakipagtulungan ng maayos at talagang nag-iwan ng puwang sa pagkubkob. Nagbigay ito sa kanya ng biglaang pag-asa at pagkatapos ay pinamunuan niya ang koponan na lumabas sa pagkubkob. Gayunpaman, ang mga tao mula sa Yuanfeng Country ay napakahirap pakitunguhan. Hindi nila sila binitawan at hinabol sila. Sa kanilang panig, bagamat may mga tao pa, ang kanilang moral ay ganap na nawala. Wala silang kakayahang huminto at makipaglaban sa mga tao mula sa Yuanfeng Country. Sa makatuwid, sa oras na ito, maaari lamang silang makatakas at walang intensyon na huminto at mag-counter-attack. Tutal, ang gate ng lungsod ay nasa harap nila. Hanggat papasok sila sa tarangkahan ng lungsod, ligtas sila. Hindi na kailangang manatili dito at lumaban hanggang kamatayan. Sa sandaling ito, mayroon ding isang grupo ng mga tao na nakatayo sa tuktok ng pader ng lungsod. Kasama nila ang ika-4 na prinsipe at ang ilan sa kanyang mga tagapayo. Napatingin sila sa maliwanag at magulong larangan ng digmaan sa di kalayuan. Tahimik ang buong pader ng lungsod. Walang nagsalita. Ito ay dahil alam nilang lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Ang kanilang plano sa pag-atake sa gabi ay malinaw na nakita ng kabilang panig. Ang mga taong ipinadala nila ay maaaring napalibutan na at pinatay ng kabilang panig. Ito ay malinaw na hindi magandang bagay para sa ika-4 na prinsipe. Ito ang unang labanan ng huling labanan sa pagitan ng Wind Absolute Country at ng Yuanfeng Country. Sa huli, nakaranas siya ng matinding pagkatalo. Nawalan siya ng mukha nito. Ito ay pinaniniwalaan na maraming mga taong nagtatago sa likod ng mga eksena ang nanunuya sa kanya sa sandaling ito. Iniisip nila kung paano gamitin ang bagay na ito para salakayin siya at maapektuhan ang kanyang prestihiyo. Ang ika-4 na prinsipe ay hindi tanga. Alam niya na sa labanan para sa trono, siya nga ang nasa pinakamagandang posisyon. Hanggat natalo niya ang hukbo ng Yuanfeng Country, walang sinuman ang makakaagaw ng trono mula sa kanya.
Gayunpaman, alam din niya na ang ibang mga prinsipe na nakatakas ay hindi rin sumuko sa labanan para sa trono. Kaya lang hindi sila nang ahas na masyadong maingay ngayong makapangyarihan na siya. Gayunpaman, siguradong lihim silang naghihintay na gumawa siya ng kalokohan. Pagkatapos, sasalakayin nila siya at mawawala ang kanyang prestihiyo, kaya mawawala ang kanyang magandang posisyon sa labanan para sa trono. At ngayon, ang pag-atake sa gabi ay nabigo, at ang unang labanan sa Yuan Feng Country ay natapos sa isang kaunos-lunos na kalagayan. Sa ibang mga prinsipe, ito ay isang pagkakataon na maaari nilang samantalahin. Naunawaan ito ng ika-4 na prinsipe, kaya masama ang loob niya ngayon. Maaari pa nga niyang isipin na ang ibang mga prinsipe ay maaaring nagpadala na ng mga tao upang ipakalat ang balitang ito sa magdamag, o kahit na makipagkita sa kanilang ama, ang emperador, upang gumawa ng mga kwento tungkol sa kanya sa harap ng matandang emperador. Sa makatuwid, ang ika-4 na prinsipe ay nasa napakasamang kalagayan ngayon. Sa tabi ng ika-4 na prinsipe ay ilan sa kanyang mga tagapayo. Kabilang sa kanila, ang tagapayo na unang nagmungkahi na salakayin ang kampo ay labis na kinakabahan ngayon. Kahit na ang desisyon na salakayin ang kampo ay ginawa ng ika-4 na prinsipe sa huli, siya ang unang taong nagmungkahi nito. Ngayon, hindi lamang hindi nagtagumpay ang pag-atake, ngunit napalibutan din sila ng hukbo ng Yuan Feng Country. Tila hindi man lang sila makaalis sa pagkakakulong. Ito ay isang malaking kawalan. Hindi lamang natalo ang hukbo, kundi tiyak na masisira ang mukha at prestihiyo ng ika-4 na prinsipe. Sa makatuwid, ganap na mahulaan ang kalooban ng ika-4 na prinsipe. Pagdating ng oras, tiyak na kailangan ng ika-4 na prinsipe ng lugar para ilabas ang kanyang galit, at ang tagapayo ang pinakaangkop na tao. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng takot ang tagapayo sa kanyang puso at namutla ang kanyang mukha. Noong una ay gusto niyang ipaglaban ang pabor ng 4th Prince at mag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Ngayon, nag-iwan siya ng malalim na impresyon, ngunit hindi ito maganda. Marahil, ang ika-4 na prinsipe ay dapat nagalit sa kanya hanggang sa kamatayan sa kanyang puso ngayon. Ang iba pang mga tagapayo sa tabi ng tagapayo ay nagagalak sa kanilang mga puso. Lahat sila ay naging tagapayo ng 4th Prince, at masasabing may competitive relationship sila sa isa't isa. Ngayong nakita nilang malas ang tagapayo na ito, natural na silang masaya. Malamang, hindi na magtitiwala ang ika-4 na prinsipe sa tagapayo na ito pagkatapos ng insidenteng ito. Natural, ang iba pang mga tagapayo ay magkakaroon ng isang mas kaunting kalaban. Ito ay natural na isang bagay upang maging masaya tungkol sa, kung tungkol sa katotohanan na ang kanilang mga tropa ay tinambangan at dumanas ng ilang pagkatalo, ang mga tagapayo na ito ay walang pakialam. Sapagkat, sa kanilang pananaw, ito ay isang ordinaryong pag-atake sa gabi. Magtagumpay man ito o hindi, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa huling resulta. Sa makatuwid, hindi sila nag-aalala na ang kabiguan ng pag-atake sa gabing ito ay haantong sa pagkabigo sa huling resulta. Ramdam ang nakasisiglang mga tingin ng mga kasamahan sa paligid, ang tagapayo na nagmungkahi ng pag-atake sa kampo ay lalong hindi komportable. Sa oras na ito, bigla niyang nakita ang isang malaking grupo ng mga sundalo na patungo sa lungsod. Sa hitsura nito, ito ay dapat na hukbo ng kanilang Wind Absolute Country. Ang mga sundalong sumalakay sa kampo ay naunang lumabas sa kulungan. Sa pag-iisip nito, medyo nasasabik ang tagapayo. Mabilis niyang itinuro ang hukbong. Nasa harapan at sinabing, "Your Highness, they are out, they are back." Dahil sa sobrang excited ng advisor na ito, medyo matalas ang boses. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang nagbigay pansin sa kanyang boses. Ang atensyon ng lahat ay nasa hukbong nasa harap ng karwahe. Tunay na hukbo ng Wind Absolute Country iyon. Mukhang sumusunod ang hukbo ng Yuan Feng Country. Sabi ng isang advisor, talagang ayaw nilang bumalik ang mga tao natin. Normal lang na habulin nila tayo. Sinabi ng tagapayo na nagmungkahi ng pananambang, "Kamahalan, buksan mo kaagad ang mga pintuan ng lungsod at ihatid ang mga kawal pabalik sa lungsod." Kabanata 2680. Hindi natin mabubuksan ang gate ng lungsod. May tumutol kaagad sa sandaling iminungkahi ng tagapayo na buksan ang gate ng lungsod. Nakita ng advisor na ang taong tumutol sa kanya ay ang taong nagsabing hindi nila kayang salakayin ang kampo.
Saglit na nag-aapoy ang puso niya sa galit. Kung hindi siya tumutol, madaling ipaliwanag ang kabiguan ng pag-atake. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagtutol, ang mga taong naruroon ay hindi maiiwasang gumawa ng mga paghahambing. Hindi ba halatang incompetent siya? Bukod dito, naramdaman din ng aide na ito na ang dahilan kung bakit siya tinutulan ng pang-apat na prinsipe ay dahil sa ayaw niyang bigyan siya ng pagkakataong bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Kung ang hukbo na umalis sa lungsod ay ganap na nolipol, kung gayon kailangan niyang pasanin ang responsibilidad. Malaking kawalan iyon. Kung galit ang ika-4 na prinsipe, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa kanya? Bakit hindi natin mabuksan ang gate ng lungsod? Hindi mo ba nakitang dumarating ang napakaraming sundalo natin? Kung hindi natin bubuksan ang gate ng lungsod, paano sila papasok? Gusto mo bang mamatay sila sa labas? Hindi mo ba kayang pasanin ang responsibilidad kahit papaano? Sabi ng advisor na nagmungkahi na buksan ang gate ng lungsod. Hindi naman nilingon ng advisor na tumutol ngayon sa galit niyang kasamahan. Sa halip, tumingin siya sa ika-4 na prinsipe at sinabi, "Kamahalan, hindi talaga namin mabubuksan ang gate ng lungsod. Tingnan mo, ang mga tropa ng estado ng Yuanfeng ay sumusunod sa likod ng ating mga tropa. Baka sinasadya nila ito. Kapag nabuksan na natin ang gate ng lungsod, maaari nilang samantalahin ang pagkakataong sumugod. Sa oras na iyon, ang ating lungsod ay nasa panganib. Baka sa mukha ng Fourth Prince ang pag-aalinlangan. Natural na ayaw niyang makitang ganap na nolipol ang hukbo sa labas ng lungsod. Iyon ay magiging isang dagok sa kanilang lakas at sa kanyang prestihiyo. Bagamat hindi ito makakasakit sa kanila, hindi ito magiging maganda sa kanya. Gayunpaman, ang sinabi ng tagapayo ay makatwiran. Kung binuksan nila ang gate ng lungsod at sinamantala ng mga tropa ng estado ng Yuanfeng ang pagkakataong sumugod, hindi ba sila nasa panganib? Bagamat handa silang magkaroon ng panghuling labanan sa mga tropa ng estado ng Yuanfeng, hindi nila inaasahan na ang araw ng huling labanan ay darating ng ganoon kaga. Nais nilang gamitin ang depensa ng lungsod at ilang mga bitag upang maubos ang mga tropa ng estado ng Yuanfeng. Sa panahong iyon, magkakaroon sila ng mas malaking tsansa na manalo sa huling labanan. Sa makatuwid, ang ika-4 na prinsipe ay hindi nais na magkaroon ng huling labanan ngayon. Sa makatuwid, hindi nila maaaring hayaan ang mga tropa ng estado ng Yuanfeng na makapasok sa lungsod ngayon. Gayunpaman, ang tagapayo na nagmungkahi na buksan ang gate ng lungsod ay hindi nilayo na sumuko. Paano mo malalaman na sinadya ito ng hukbo ng Yuanfeng country? Sa tingin ko, mas malamang na ang ating hukbo ay lumaban ng buong tapang at lumabas sa pagkubkob. Kung hindi natin bubuksan ang mga pintuan ng lungsod ngayon, iiwan natin ang mga ito sa kaguluhan. Panghihinaan tayo ng loob ng mga sundalo. Sinabi ng tagapayo na iyon, mayroon tayong higit sa 300,000 sundalo na natipon sa lungsod na ito, habang ang Yuanfeng country ay mayroon lamang 200,000 sundalo. Kahit na sila ay sumulong, hindi tayo malalagay sa anumang panganib. Huwag mong sabihin sa akin na iniisip mo na sa ilalim ng pamumuno ng Fourth Prince, hindi natin magagawang talunin ang hukbo ng Yuanfeng country. Dati ka pa natalo sa kanila. Natatakot ka ba ngayon? Panipi, ikaw, hindi naman sa wala akong tiwala sa Fourth Prince. Nararamdaman ko lang na mas ligtas na hindi buksan ang mga gate ng lungsod. Alam niyang hindi ganoon kalawak ang isipan ng ika-4 na prinsipe. Kung kinaiinggitan siya ng Fourth Prince, tapos na ang kanyang kinabukasan. Ang natitirang mga tao sa pader ng lungsod ay nahahati sa 2 pangkat. Ang ilan sa kanila ay nadama na dapat nilang buksan ang mga pintuan ng lungsod at hayaang makapasok ang mga hukbo. Kung gagawin nila, sila ay gagamitin ng Yuanfeng country. Ang magkabilang panig ay may kanya-kanyang dahilan. Hindi alam ng Fourth Prince kung ano ang gagawin sa sandaling ito. Sa sandaling ito, ang hukbo ng Fengzhou country sa labas ng lungsod ay sumugod na sa mga tarangkahan ng lungsod. Mga sigaw para sa tulong, iyak ng labanan, at iyak na magkakahalo. Kitang-kita ng mga taong nakatayo sa pader ng lungsod ang kaunos-lunos na sitwasyon sa ibaba. Ang ilan sa mga sundalo ay hindi nakatiis na makita ito at nagsimulang talakayin ito. Kumuha ng isang tao na magbukas ng mga pintuan ng lungsod. Utos ng ika-4 na prinsipe. Bagamat hindi niya gaanong alam ang mga usaping militar,
alam niyang kailangan niyang umasa sa mga sundalo sa isang digmaan. Kung sila ay nasiraan ng loob, sino ang magtatrabaho para sa kanya? Your Highness, hindi mo kaya. Hindi napigilan ng advisor na sabihin. Nakapagdesisyon na ako, huwag mo nang sabihin. Ikan-away ng ikaapat na prinsipe ang kanyang kamay. Ang tagapayo na nagmungkahi na buksan ang mga pintuan ng lungsod ay tumingin sa kanyang kasamahan ng buong pagmamalaki. Pagkatapos, pumunta siya upang kumuha ng isang taong magbubukas ng mga pintuan ng lungsod. Gayunpaman, hindi nagtagal ay dumating ang balita na hindi nabuksan ang mga pintuan ng lungsod. May isang grupo ng mga tao na nagbabantay sa mga pintuan ng lungsod. Hindi nila pinahintulutan ng sinuman na makalapit sa mga pintuan ng lungsod. Kahit ang mga taong pinadala ng Fourth Prince. Sino sila? Sino ang nagtanong sa kanila na magbantay doon? Bakit hindi sila nakikinig sa mga utos ko? Nagre-rebel ba sila? Galit na sabi ng Fourth Prince. Kung hindi siya nagpasya na buksan ang mga pintuan ng lungsod, ayos lang. Dahil nagbigay na siya ng utos na buksan ang mga tarangkahan ng lungsod at hindi nila ito mabuksan ngayon, hindi ba't isang sampal iyon sa kanyang mukha? Bukod dito, ang lahat ng mga gwardya sa lungsod ay dapat na nakikinig sa kanyang mga utos. Ngayon, may isang hukbo na hindi nakinig sa kanyang mga utos. Galit na galit ito sa kanya. May humahamon sa bottom line niya. Sinabi nila na sila ay sinugo ng kanyang kamahalan. Sagot ng advisor, Ama, bahagyang natigilan ng ikaapat na prinsipe nang marinig niya ito. Sinabi niya, bakit siya nagpadala ng mga tao sa mga pintuan ng lungsod? Hindi sinabi ng mga iyon. Sabi ng advisor, natigilan ang ikaapat na prinsipe. Naisip niya kung bakit ganoon ang utos ng kanyang ama. Hindi ba niya hiniling sa lahat ng tropa na makinig sa kanyang mga utos? Bakit siya nagbigay ng ibang utos sa likod niya? Ito ba ay kanyang ideya o ibang tao? Wala ba siyang tiwala sa kanya? Hindi ito magandang balita para sa Fourth Prince. Your Highness, hindi ito magandang balita. Mahinang sabi ng advisor na, nagmungkahi na buksan ang mga gate ng lungsod. Kailangan ko bang sabihin mo sa akin iyon? Pinandilatan siya ng ikaapat na prinsipe at malungkot na sinabi, Your Highness, hinala ko na baka may iba pang prinsipe na nagdudulot ng gulo sa likod nito. The advisor continued, His Majesty trusted you before and wouldn't have arranged for other troops to act behind your back. Siguradong ang ibang mga prinsipe ang ayaw sumuko. Kaya naman sinabihan kanila ng masama sa harap ng kanyang kamahalan. Lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ng ikaapat na prinsipe. Kasi, sa puso niya, ganoon din ang naisip niya. Anong gagawin natin ngayon? Sabi ng ikaapat na prinsipe. Dahil nagawa na ng kamahalan ang mga kaayusan, hindi na natin ito matutumbasan. Bagamat ikaw ang namumuno sa mga kawal sa lungsod, ang may kontrol ay ang kanyang kamahalan. Sabi ng advisor, paanong hindi maintindihan ng ikaapat na prinsipe ang loika na ito? Bagamat siya ang commander-in-chief sa pangalan, alam niyang maraming tao ang nakikinig lamang sa kanya para sa kapakanan ng matandang emperador. Baka hindi sila kumbinsido sa kanya. Sa pagitan niya at ng matandang emperador, tiyak na pipiliin ng karamihan na maniwala sa matandang emperador.